And pwede ba tayong tumayo lahat muna? Let us all pray, Lord, patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. We believe, Lord, that your message this afternoon will strengthen us, Lord. Batid niyo, Panginoon, yung mga nakakaranas ng iba't ibang mga problema ngayong panahon na ito. Dalangin namin, Lord, sa aming pag-uusapan ngayong hapon na ito, kumilos ang iyong salita sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, powerfully ang iyong mga salita talagang makapagpabago ng aming mga buhay. Lord, right now we receive the power of the Holy Spirit that is right now working within us. Lord, alam namin may ginagawa ka na ngayon sa puso ng bawat isa, and we will accept your word, Lord, with faith, with boldness and excitement. Dahil alam namin, Lord, may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng amen and amen. Come on. Pwede bang batiin mo naman yung nasa kaliwa at kanan mo this afternoon? Yan. And good afternoon sa bawat isa sa ating lahat. Kahit na maulan, nandito kayo. Praise God. And pwedeng it's your first time to attend sa church na to. Welcome po kayo sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Yan. Ang ating pong series for this month of March is all about filters. Sabihin mo nga yun, filters. Come on, one more time, filters. Yung medyo yung sumasabay naman kayo, nakakain na kayo, come on, yung may energy. One more time, 1, 2, 3, go. Filters. Okay? So, sino sa inyo madalas kapag nagpipicture, gumagamit ng filter? No? Madalas tayo lahat ganyan. Aminado rin ako doon. And alam niyo po, sa daily life pala natin, madalas maraming mga filters. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na we see through life through filters? And ang media, ang social media, napakarami pong filters din yan. And ganun din naman, ang ating mga sunglasses, lalo na sa mainit na panahon na to, sino sa inyo naglalakas na ng electric fan or nagbubukas na ng aircon pagtanghali sa bahay nila, painit na ng painit kasi palapit na ng palapit yung summer, di ba? Pero alam niyo po ba, ang mga sunglasses, meron din silang filters. They change how we see reality. Hindi naman talaga medyo dark yung paligid, pero dahil sa shades natin, nagiging dark or nagkakaroon din ng kulay. And alam niyo po, katulad din ng phones natin, pwedeng marami tayong mga distractions o kaya may time na kung saan, yung alam niyo yun, yung kapag halimbawa, meron kang nakitang post na ayaw mo, anong ginagawa natin? Minsan, hide this, di ba? O kaya, don't recommend for me. Kasi gusto natin, yung magaganda lang ng mga bagay, yung lalabas sa feed din natin. Tama ba yon? And the greatest filter na hindi lang natin alam kung ano, ay makikita hindi po sa panlabas natin na buhay, kung hindi, walang iba ang ating puso. Sabihin mo nga, heart. And marami sa atin pwedeng pumunta sa lugar na ito, we have a heart problem. Some people, nakakita sila ng pag-ibig. Sino ditong magsasabi na masarap umibig? Amen? Amen ba? Masarap umibig. Pero sometimes, kapag nagkakaroon ng mga traumas, insecurities sa ating mga buhay, they see love and they interpret nila yan bilang isang manipulation sa kanilang mga buhay. And sometimes, kapag halimbawa, tahimik ang isang tao or we just hear nothing sa ating paligid. Minsan, dahil sa trauma, ang feeling natin, parang naiwan na tayo. Pero this time, kailangan po nating tandaan na huwag puro filter. Sometimes, may mga bagay tayo palang dapat harapin, at may mga bagay na dapat tanggapin. Amen? Now,
Ating po pag-uusapan today is all about the trauma filter. Now, hindi po ako psychologist, though meron akong background sa education doon. Hindi rin po ako counselor, though may background din po ako doon. Pero, sa totoo lang po, pagdating sa trauma, ang lahat o ang bawat isa sa atin dito, alam ko, dumadaan sa mga bagay na yan. Ang trauma nga daw po ay madedefine sa paraan na kapag meron daw nangyari sa iyo at nag-iba negatively ang iyong buhay, meron kang tinatawag na trauma. Come on, say that word, trauma. Hindi nagmamatter yan kung anong age ka, dahil kahit bata, kahit matanda, pwedeng magkaroon ng trauma. And sa buhay ng bawat isa sa atin, kahit Christian ka, bago-bago, or medyo malalim na yung iyong faith kay Lord, or matagal ka ng Christian, hindi po nawawala yung trauma. Because actually, trauma is a reality of life. Pwedeng may nangyari noon, tapos ngayon, nakaapekto yung mga bagay na yon sa buhay mo kung paano ka magsalita, paano ka ngayon mag-approach sa mga tao, at kung paano ka rin umakto towards the people you love. And in the Bible today, meron tayong pag-uusapan na isang pamilya na kung saan pwedeng hindi nyo siya madalas naririnig dito sa pulpit na ito. But this time, gusto ko ipakilala sa inyo ang family na to. No? Guess nyo kung sino sila. Pastor, grabe naman yan, lalaki, tas ang daming babae, no? But let me tell you this, mga kapatid, pinagawa ko lang po yan sa AI. But, eto no, si Jacob po yung lalaki na yan. Hindi niya po pinili na magkaroon ng maraming asawang babae. Ano? Siya po kasi ay nadaya ng kanyang father-in-law. So, nung unang panahon, accepted po sa society yung magkaroon ng maraming asawa as long as nabibigay mo sa kanila ng tama yung mga pangangailangan nila. Ano? So, dahil konti lang ang tao nung unang panahon, pwede sa society nila yon. At ganun din naman, may mga kanya-kanyang culture yung bawat tribes, bawat lugar. But si Jacob, hindi niya dinesire na magkaroon ng 2, 3, or 4 na asawa, pero dahil dinaya siya ng father-in-law niya, nagkaroon siya ng 2 asawa. And pag binasa natin po ang Book of Genesis, makikita po natin na si Jacob, nung siya po ay ikakasal na, kailangan pala, bago ikasal yung bunso, which is yung babae na gusto niya, kung hindi pa kasal yung ate, kailangan yung ate muna yung ikasal. So, na-found out na lang ni Jacob nung kasal na sa iba pala siya ikakasal, sa taong hindi niya mahal. No? And yung taong mahal niya, hindi yun agad yung ipapakasal sa kanya. Kung kaya, nag-work na naman siya for several years para dun sa babaeng mahal niya talaga. Now, ang tinutukoy ko po dito ay ang 2 magkapatid na ito na si Leah at si Rachel. So, tinanong ko sino dyan si Leah and si Rachel. I-figure out nyo na lang, ano? Siguro yung nasa kaliwa, si Leah, no, mas matanda. Tapos yung nasa kanan, mas bata, si Rachel. Okay? So, just visualize ito mga kapatid. Tapos, yung 2 sa side nila, magkabila, yan yung mga slaves nila at that time. Now, pwedeng makikita natin, anong mapapansin nyo sa mga mukha nila, nakangiti. Di ba? But the reality of life is hindi naman talaga ang buhay ng isang Christian, ang buhay na merong Diyos sa kanyang puso ay masaya lagi. Makikita natin sa Bible ang story na kung saan totoo na sumasalamin sa buhay ng bawat isa sa atin. And we can see, mga kapatid, 3 realities of traumas in our lives. Sino dito dumadaan sa maraming mga trauma?
nakapagpabago rin ng pananalita mo, ugali mo towards other people. Kasama po ako doon. And ito yung pag-uusapan natin, all about trauma, dahil marami po sa atin nakakaranas nito, pero hindi natin alam paano natin i-handle ang trauma sa ating buhay. This time, we will be practical and we will look at Scripture, how the people of God handle yung trauma rin sa kanilang mga buhay. So, una po, na reality ng trauma is this: pain makes you chase validation. Sabay-sabay nga natin basahin. Come on guys, 1, 2, 3, go. Pain makes you chase validation. Yung sugat, yung sakit, dahil merong kanya naranasan mo yan sa mga tao na minahal mo rin, mga nakasakit ng damdamin mo, ang feeling mo, rejected ka. Ang feeling mo, kulang ka. At alam niyo po, sa Bible, makikita natin sa story na to ng family ni Jacob, next slide, si Leah, tsaka si Jacob, na kung saan pinilit lang sila ng kanilang family members. And at that time, no choice. Alam naman natin na nung una pong panahon, meron tinatawag na mga fixed marriage. And si Leah, tinanggap niya yung kinahinatnan ng kanyang buhay. Tinanggap niya na ikakasal siya sa isang lalaki na hindi niya naman mahal. Si Jacob, ganun din siya. Hindi naman siya kinikilig kay Leah at that time. Pero tignan nyo, no? Kailangan niyang mahalin yung taong parang ang hirap mahalin. Mapipilit mo ba yung sarili mo sa ganon? Alam natin, hindi. But let me tell you mga kapatid, dito sa story na ito, hindi talaga mahal ni Jacob si Leah. Si Leah lang yung nagmahal kay Jacob. Hindi naman siya pinili ni Jacob, pero binigay siya. Imagine ninyo being the person na nandoon sa lugar ni Leah. Tinanggap mo na lang yung sitwasyon mo, minahal mo yung taong mahirap mahalin, pero ito no, yung pagmamahal nila na ine-expect mong ibabalik sa'yo, hindi nila binalik. Sabihin mo nga sa kaliwat kanan mo, sakit nun ah. Di ba? Sinong gusto ng ganon? Ayaw natin yun. But that is one of the realities of life, na kung saan kapag ikaw ay nasaktan, anong tendencies natin? Gusto natin ma-feel na important ka. Importante ka. And kay Leah po, ganito yung naranasan niya. Sabi sa Genesis 29, verse 31 to 32, ganito po sabi, nakita ni Lord na hindi ganun kamahal ni Jacob si Leah. Take note, tingnan niya. Nakita daw ni Lord na hindi ganun kamahal ni Jacob si Leah. And alam naman natin, si God, siya yung Diyos na maawain. And minsan, yung mga taong unwanted, yung mga taong hindi nila feel na sila ay loved, yung talagang sila ay rejected, sa kanila malapit ang Panginoon sa kanilang buhay. And anong sabi next? Kaya niloob niyang magkaanak si Leah. Pero si Rachel, hindi naman magkaroon ng anak. So tingnan nyo ngayon yung dynamic na to. Oo nga, si Leah, hindi siya mahal ni Jacob, pero mahal siya ni Lord. Pansin nyo? Sometimes, ang nafe-feel natin sa ating buhay, parang kulang kapag hindi tayo mahal ng mga taong mahal natin. But the Lord is teaching something sa mga bumabasa nito, na si Lord talaga yung nagmamahal sa atin kahit
hindi tayo mahal ng mga taong iniibig natin. Amen? Amen ba? And pagdating ng verse 32, tignan nyo sabi, nabuntis si Leah at nanganak ng lalaki. Sabi niya, sabi niya, nakita ni Lord ang paghihirap ko. Ngayon, mamahalin na ako ng asawa ko. Gandun muna tayo. Tingnan niyo, noong una pong panahon, important na ang anak mo ay lalaki kesa sa babae. Dahil noon, wala namang mga pulis, wala namang mga rules sa bansa, and mostly, kaya napapangalan ang lupa sa mga lalaki dahil sila yung nagbabantay. Physically, talagang mas strong ang mga lalaki kesa babae. Amen? Pero pagdating sa caring naman, doon naman yung babae talaga nagfa-flourish. Pero noong unang panahon, kapag lalaki yung anak, mas tuwang-tuwa yung tatay dahil may magmamana ng kanyang lupa. Ibig sabihin, may magbabantay, may magpoprotect sa mga babae rin. So at that time, ang feeling ni Leah, pag nagkaroon siya ng anak, achievement yan. Nakukuha natin? And ang sabi niya ngayon, mamahalin na ako ng asawa ko. Take note, hindi po ba siya mahal? Tignan nyo nga po, nakabuo sila ng anak. Tandaan nyo po, ang sabi dun sa kanina nating binasa, balikan lang natin, verse 31, tignan nyo yung sabi, tungkol kay Jacob, nakita daw ni Lord na hindi ganun kamahal. Natutunan din naman pala ni Jacob na mahalin si Leah. Kahit Phoenix marriage sila. Pero anong sabi? Hindi ganun. Kumbaga ganito, kung magbibigay ka ng corned beef sa dalawang tao, yung isa, mamahalin. Siguro yung brand, Hereford, ganyan. Tapos yung isa, yung nabibili lang sa palengke o kaya stock lang ng mga CDO, ganyan na mumurahin. Nagigets natin? Ganon yung klase. Kaya tingnan yung sabi, pagdating sa verse 32, nakita ni Lord daw yung alin? Verse 32 please, paghihirap ko. Kasi yung trato sa akin ng asawa ko, iba dun sa asawa na mahal niya. And tingnan nyo po, ang pinangalan niya, Reuben, dahil mamahalin na ako ng asawa ko. Now, makikita natin, yung word pala na Reuben, next slide, sa English, ang translation ganito, it's because the Lord has seen my misery. Nakita ni Lord yung paghihirap ko. And pinangalan niya yung anak niya dahil sa sitwasyon nila at that time. So parang yung nanay mo, dahil idol si Marian Rivera, Maria na rin pinangalan sa'yo siguro, O kaya dahil, noon may sikat na kumakanta, yun ay pinangalan sa'yo. Or may sitwasyon sa kanilang buhay, kaya yun yung pinangalan sa'yo. So si Leah, ganun yung ginawa niya. At sa mga succeeding niyang anak, next slide please, lalaki na naman yung naging anak ni Leah. Ang pangalan naman po ay Simon or Simeon. So si Simon na ito, ay ibig sabihin naman ng pangalan niya, because the Lord heard that I am not loved. Sino sa inyo, bukod sa I love you, nakarinig na ng I hate you? O kaya yung hindi man nila harap-harapan nasasabi na hindi ka nila gusto, naririnig mo bulungan, pinaplastic ka. Uy, alam mo si ganyan, di maganda yung ugali niya. Kahit na mahal mo naman sila. So tingnan nyo, kaya to sinabi ni Leah, tingnan nyo sabi, because the Lord heard that I am not loved, dahil ito yung narinig ni Leah, na hindi siya mahal. Siguro pinapapili. Sinong mas mahal mo? Sinong ililigtas mo kapag may nalunod? Di ba? Ginanyan nyo ba yung mga asawa nyo? Trap yun, di ba? Tama?
O kaya yung mga anak nyo, natanong nyo ba sila, sinong liligtas mo sa amin ni Mami at Daddy? Ganyan. Pero tignan nyo, no? Siya yung hindi pinili, hindi mahal. And probably, kapatid, pumunta ka sa lugar na ito, para kang si Leah. Alam naman natin, hindi talaga pwedeng parehas mahal. Pwedeng in your family, ikaw yung black sheep ng family. But, take note, na si God ay merong magandang plano pa rin sa iyong buhay. Kung paanong si Leah, nang sabi, nakita kasi ni Lord na hindi siya mahal. Kaya si God, pinakita niya yung pagmamahal niya kay Leah. Ganon din, si God, pwede niya ipakita yung pagmamahal niya sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Now, nagkaroon ng pangatlong anak, no? Si Leah at saka si Jacob. Ang pangatlong anak nila ay nagngalang Levi. Sabihin nga natin yon, Levi. Ang sabi ni Leah, tignan niyo po, now at last, my husband will become, attached to me. Ang asawa ko magiging malapit na sa akin. Bakit? For sure, kung may natutulog, o pares sila natutulog, ni Leah at ni Rachel, si Jacob, hindi niya sinasamahan si Leah. Ang kasama niya, si Rachel. Nakukuha natin? Kung meron mang mas favorite na puntahan, samahan, si Rachel yun. And this is actually the tragedy, mga kapatid. Ang ginagawa ni Leah, ginagamit niya yung achievements para pagalingin yung rejection na nararanasan niya. Ito, practical sa ating mga buhay. Pwedeng na-busted ka, pwedeng hindi ikaw yung pinili ng boss mo for promotion, pwedeng sa mga applicants, hindi ikaw yung pinili, pwedeng may mga dami tayong rejection na naranasan sa ating buhay. Pero baka kasi yung ginagawa natin, after nun, papatunayan ko na ganito ako, magaling ako, etc. O kaya para makuha ko yung atensyon ng parents ko, hindi na sila maging attached sa iba kong kapatid, gagalingan ko. Akala natin, yun yung makakapagpagaling ng sugat sa ating mga puso. Mga kapatid, iba-iba ang trauma ang pinagdadaanan natin. Pwedeng words na nasabi ng mga tao laban sa atin, na nagpabago na ngayon ng desisyon nating buhay, nakapagpabago ng pananalita mo, nakapagpabago kung paano ka makitungo sa mga tao. Sometimes, di ba, may mga ibang taong nung sila niloko ng lalaki, ayaw na nila sa lahat ng lalaki. Galit na sila lagi. So iba-iba tayo ng response. Sometimes may mga tao na ang response nila sa hurt is what? The trauma filter. Magbabago na ngayon yung attitude nila, pananalita nila towards you. Pero, let me tell you this, sabi ito ninyo, validation cannot heal trauma. Again, one more time, sabay-sabay natin sabihin, 1, 2, 3, go. Validation cannot heal trauma. Si Leah, 3 times, nagkaroon siya ng anak. Dami niyang achievement. Achievement yun nung unang panahon. Remember yung setting, no? Kaya nga tinan niyo sa atin, parang after ng breakup, after ng separation, usually nangyayari, focus ka na sa career. Pero pag napag-usapan ulit yung mga naging issue sa relationship, wounds of the past, nag-iiba na yung mood mo. Di ba? And sometimes you chase yung mga bagay na hindi naman dapat gawin, ginagawa mo. Alam niyo po, we feel unseen katulad ni Leah. Yung bang nandiyan ka naman, pero parang wala silang nakikita.
Pumunta na ba kayo, nakauwi na ba kayo sa inyong bahay tapos may pagkain, hindi ka nila niyaya kumain? O kaya yung nandiyo doon naman kayo lahat, binate lahat, ikaw lang hindi. Ganyan yung nafe-feel ni Leah, mga kapatid. Sometimes then, next slide, we want to be noticed. Mapansin ka man lang. Makamusta ka man lang. Kaya pwede bang kamustahin mo yung nasa kaliwat kanan mo dyan? Kamusta ka ba? Because ito reality, sa labas ng church na to mga kapatid, hindi ko alam yung buhay nyo, pero pwedeng sa mga sarili nating families, pwedeng hindi nga broken. Diba? Hindi naman magkahiwalay ang parents mo, pwedeng kayo naman bilang anak at magulang mo, hindi naman maayos yung relationship niyo sa kanila. Or pwedeng, buo yung family mo, pero hindi talaga maayos lahat. Hindi mo na-feel na nandudong ka, na pamilya mo sila. And next, we want to feel important. Sino sa inyo gusto mo, mahalaga ka rin para sa kanila? Amen? Lahat tayo gusto natin nun eh. Walang problema sa mga gusto natin na ito. Na gusto natin mapansin, gusto tayong ma-feel natin na important tayo. Hindi masama na hangarin yung mga bagay na yan. Pero how we process yung mga pinagdadaanan natin, pwedeng mamali tayo ng landas. Mga kapatid, next slide, pwede kasing dahil daw sa trauma, hinahabol mo ngayon yung pagkilala. Or ano yung pagkilala sa English? Validation. Mula sa mga taong hindi ka namang kayang paghilumin. Inaasam ni Leah yung love kay Jacob. Akala niya, dahil sa mga achievements niya, mafe-feel niya na yung love. Akala ni Leah, dahil sa blessings ni God sa kanyang buhay, tatanggapin na siya. Akala makukuha niya na yung focus ng iba, ng mga taong mahal niya sa kanya kapag meron siya. Pero alam niyo po, hindi kayang paghilumin ng sugat ang kahit anong mga bagay dito sa lupa. Lalo na kung yung sugat hindi nakikita. Pag yung sugat nasa loob ng katawan mo, kahit anong band-aid sa ulo mo, sa puso mo, baliwala. Kasi bakit? The thing that can heal, hindi rin dapat yung nakikita. The person that can heal, hindi yung nakikita physically. Sabi ng Bible, God is a spirit. And God can heal our spirit, our soul, because He is a spirit. Next slide. Tignan nyo na lang po ang balde na to. Anong mapapansin nyo? Ano mapapansin nyo sa balde? Ano na? May butas. Parang ganyan ang mga puso natin. Kahit anong i-fill up mo na tubig, kahit gaano karami, parang may kulang lagi. Sa mga hurts, sa mga pains na nararanasan natin, may mga taong nireject ka, may mga taong second option ka, may mga taong niloko ka. Mga kapatid, nagke-create ng trauma yon sa ating kaluluwa, unknowingly, next slide, and para yung butas na hindi natin nakikita. Akala natin, yung mga bagay na achievements, pera, it can fill our soul. Pero hindi. Sabi nga ni C.S. Lewis there is a vacuum in our hearts, holes in our heart, that only God
can feel. Amen? And that is why, kailangan, tignan natin yung story na to. Next slide. Tignan nyo, no? Nakikita natin, nakasmile sila lahat. Pero the reality is, meron silang trauma na pinagdadaanan. In the church, pwede nakasmile sa'yo mga kapatirang kanina, pakamay-kamay, binati ka. Pero I'm sure, we all have traumas. Amen? But remember that God can heal. Sabihin mo ngayon sa kaliwat kanan mo, God can heal. Yan. So pinag-usapan natin si Leah, yung nasa kaliwa. Pag-usapan naman natin si Rachel sa kanan. Yung favorite one or yung mahal na mahal ni Jacob. Makikita natin, may isang learning sa buhay ni Rachel dito mga kapatid. Kahit na siya yung mahal, meron siya ring trauma sa kanyang buhay. Next slide. Pangalawang reality of trauma is this. Rejection makes you settle for less. Naulit ko po, rejection makes you settle for less. Dahil na-reject ka, hindi ka tinanggap, pinagpalit ka, ang feeling mo ngayon, teka, may kulang ata sa akin. Kaya kailangan ko ibaba yung standards ko. Siguro, hindi ako para doon, kaya ibababa ko yung sarili ko. Tatanggapin ko na lang kahit ganito. Minsan, yun yung iniisip natin sa relationship. Tingnan niyo po, no? Yung cry ni Rachel kay Jacob pagdating ng Genesis chapter 30, verse 1. It was a cry kay Jacob, pero somehow, pag inintindi natin maigi, it's a cry directly to God. Tingnan niyo sabi, hindi magkaanak si Rachel kay Jacob. Kaya, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Kaya nainggit siya sa ating niya. Sabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak, kung hindi, mamamatay ako. Mga kapatid, hindi ba siya yung mas mahal ni Jacob? Di ba? So, just imagine, ang na-bless ni God, si Rachel, dahil hindi siya mahal ni Jacob. Pero blessed din naman si Rachel because she had the love of Jacob. Wala silang anak, pero mahal naman siya ni Jacob. Si Leah, may anak nga siya, pero wala siyang pagmamahal ni Jacob. Next slide. Anong makikita natin dito? Comparison daw po is often the fruit of insecurity. We just do not count our blessings. Sometimes nakikita natin na ang ganda ng ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang mga tao, o yung friend ko nung high school, o yung kaklase ko noon, o yung katrabaho ko na promote. We compare ourselves sa kanila, thinking na parang wala namang katumbas na ginagawang maganda si Lord sa buhay ko. Insecurity makes people do, ano daw sabi? Desperate things. Nagiging desperado na. Kayo ba minsan nag-iisip-isip habang nakatayo, naghihintay ng sasakyan, pa-work, o kaya, minsan, dahil sa fast pace masyado yung ginagalawan natin, parang gusto kagad natin umunlad yung buhay, gumanda kagad. Sometimes naiisip nyo na lang gumawa ng illegal. Hindi, real talk lang, di ba? May nagsabi nga sa akin, Pas, may nakilala nga ako eh. Yung pipicturan daw yung yung mga bata, yung pala, mga pedophile pala yun.
Pipicturean yung bata, tas isi-sell yung picture online. Tas may bibili. Libo-libo. Sabi niya, may nagyayaya nga sa akin, pas, ganyan. Sabi ko, delikado yun. Tas sabi niya, oo nga eh. Pero tinitignan ko yung bahay niya, ganda, ang laki na. May sasakyan na. Sometimes when we compare ourselves sa achievements na meron yung iba, sometimes niisip na rin natin, parang maging desperado na kaya ako. Gawin ko na kaya yung pinagbabawal. Because we all want na ma-compare yung ating sarili sa iba dahil insecure din ang ating mga puso. Pinagpala yung iba, hindi na natin na-count yung blessings ni Lord sa ibang area ng ating buhay. Amen? Next slide. Sa social media, for most of us, bakit ka nagpo-post? Is it para makita mo yung validation na, uy, ang dami nag-heart dun sa post ko. Ay, mas marami yung heart dun sa picture ko kaysa sa picture ni ganyan. Bakit? Dahil gusto mo ma-feel na validated na, ay, ang ganda ko nga. Ay, mas maganda ako sa kanya. Ay, mas okay yung buhay ko kaysa sa kanya. Mas magaling yung pag-post ko na to kaysa dun sa iba. Alam niyo po, naranasan ko yan 10 years ago. Nung usong-uso ang Facebook, dami nagpo-post. Sino sa inyo yung ganito, no? Pagka-post mo, lalike mo yung sarili mong post. Tapos ko-comment mo pa. Tapos yung comment mo, lalikean mo rin. Bakit? Para makita rin ng mga iba, ulit, mag-like sila. Nakuha nyo? It happened to me. Because I compare myself sa iba. Sino mga aminado na dito? Or sometimes ganito, para makakuha ka ng attention ng iba, maglalagay ka ng thirst traps. Di ba? Magpipicture ka ng medyo kita yung sensitive parts, para sa ganon, makakuha ka ng likes. Magsusuot ka ng medyo, alam mo yun, kita yung skin mo, para makakuha ka ng, wow, ang ganda naman, wow, ang sexy naman. Kasi yun yung nakikita mo sa ibang mga tao. Pwede rin, next slide, baka may kinasal na, or engage, nagsiselos ka naman sa kanila. May good news sila, nako-compare mo sa sarili mo ngayon. And baka sabihin nyo, Pastor, parang puro babae ata pinapakita nyo dyan. O ito, lalaki. Di ba? Makikita mo sarili mo, uy, si barkada ko may sasakyan na. Wow, may trip pa ng sa ibang bansa. Uy, macho na siya. Ako, ganito pa rin. Tapos tinan nyo yung cellphone niya, iPhone 6 pa din, no? Ilang taon na. Kalbo pa. Dahil sa sobrang problema, kakaisip. Nangyayari sa atin yung mga ganyang bagay. Because of rejection. And ginagawa natin sa rejection, pinaprocess siya ng trauma filter natin para gumawa ng mga bagay na pwedeng hindi maganda. Some people, dahil sa inggit, pag nag-gym, uminom ng mga gamot na makaka-apekto sa kanilang katawan. Di ba? Napansin niyo yun? Sino rin sa inyo nawala ng loved one? Next slide. O kaya, na-reject kayo, iniwang kayo. Sino sa inyo nakakapag-isip minsan na, what if gumawa na lang ako ng di maganda? What if mag-settle na lang ako for less? Kasi hindi ako enough. Yan yung isa sa nadudulot ng trauma. Next slide. Ano yun? Trauma makes you feel you're not enough.
Uso ngayon, di ba? Nakita niyo ba yun? Yung sa artista, sabi nung artista daw, nagalit kasi meron daw video na kumalat, merong babae na nakalaguyo, tapos sabi daw ng babae, hindi ba ako sapat? Familiar? Di ba yung kay Nico, tsaka kay Pastor, paano mo nalaman? Paano? Yun yung nakikita ako sa wall ko no? Di ba? And eto wag kayong magulat. Kahit Christian o hindi, nakakaranas ng maraming trauma. Amen? Amen? Now, nadamay na ngayon. Buong pamilya nila. Ito ngayon nangyari. No? To make that long story short, sabi ni Rachel sa asawa niya, sige nga, para magkaroon ako ng anak, sipingan mo nga yung katulong ko, yung slave ko. Yung anak niya, magiging anak ko na lang din. So noon, ang slave is parang pag-aari. No? It's as if kung ano yung possession, kung may anak man yung slave, anak na rin ng owner. Ganon. No? So, ginawa ni Rachel yun. Nagkaanak nga. Nalaman ni Leah. Hindi rin papatalo si Leah. Ginawa niya rin yun. O sige, ginawa niya yun. Sa slave niya, ako rin. Slave ko rin. Sipingan mo, para magkaroon din ako ng anak. At mula sa kaninang masaya, ngiti ng bawat isa sa kanila, ano nangyari? Tignan nyo, napakamot na ata ng noo si Jacob dyan sa picture. Akala po kasi ni Rachel, next slide, maayos ng sanggol, ng katulong, yung kanyang pain. But external solutions, tignan nyo sabi, cannot heal internal wounds. Pwede bang sabay-sabay natin yung basahin ng malakas para matandaan natin? 1, 2, 3, go. External solutions cannot heal internal wounds. Kung pain yan sa loob ng puso mo, wounded ka. Mga kapatid, hindi solusyon yung external na mga bagay. Halimbawa, nasabihan ka ng di maganda ng asawa mo, ng anak mo, nag-away kayo, nasaktan yung loob mo. Hindi ibig sabihin nun ang solusyon, humanap ka ng ibang babae, ibang lalaki. Hindi. Desperate means na lang yun. Huwag mo isipin na, kapag humanap ako ng ibang babae, ibang lalaki, di ko rin mararanasan yung trato mo sa akin. Nagkakamali ka. Dahil bakit? Tao rin sila. Amen? Hindi doon yung solusyon. Bakit? External solutions cannot heal internal wounds. Hindi pwedeng lalagyan kita, bubuhusan kita ng betadine kung yung sugat mo nasa loob ng katawan. Hindi pwede. Amen? Next slide please. Tandaan natin ngayon, sabi ng Psalm chapter 147, verse 3. Ano daw sabi? Binubuo niya ang mga pusong nadurog. Ang mga sugat nila, pinapagaling niya. So si God, ang mayroong kakayahan na magpagaling ng mga bagay na nasa sa loob mo. Hindi nakikita ng katabi mo, hindi mo nakikita, pero wounded ka deep inside, basag or broken yung heart mo, si God yung makakapagpagaling sa'yo. Pwedeng dumalo tayo sa lugar na ito, we are expecting for God to heal us. But tandaan niyo po, si God kapag nag-heal,
hindi yan madalas external. Madalas, internal muna bago external. Amen? And kung gusto i-heal ni God yung heart mo, kailangan lumapit ka sa Kanya. Last but not the least, third reality is, ang wounds daw make you hear things that weren't said. Kapag meron kang sugat sa iyong puso, sa iyong spirit, sa iyong kaluluwa, nakakarinig ka ng mga bagay na hindi naman sinabi. Nai-imagine mo na sa isipan mo na, teka, mali ata yun ah. Akala ko, positive yung sinabi niya, negative sa pag-iisip ko, yung sinabi niya. Just like the woman sa Bible na makikita natin sa New Testament. Sa John chapter 4, next slide, makikita po natin dito yung story ng Samaritan woman sa well. Alam niyo po, ang story nito tanghaling tapat, yung babae nag-iigib ng tubig sa well. Ang mga babae po noon, simpleng work lang nila talaga is yung nag-iigib ng tubig. Pero hindi po sila nag-iigib ng tubig ng tanghaling tapat. Sino sa inyo nagja-jogging sa labas tanghaling tapat? Wala. Di ba? Kasi bakit? Mainit. Tapos biruin nyo, akay-akay niya yung tubig sa gitna ng initan. Wala namang payong noon. Wala ring tricycle. Ngayon, nagtataka si Jesus, di ba? Bakit kaya itong babae na to nandiyan dyan, tanghaling tapat? Tayo, if we read the Bible, makakita tayo ng mga clues kung bakit kaya yung babae na ito nag-iigib ng tanghali. Hindi siya sumasabay sa ibang mga babae at siya lang yung nag-iigib ng time na ito. Alam niyo po, yung Samaritan woman na to, hurt siya ng maraming mga bagay. Marami siya naging asawa. 6 ang asawa niya. Marami siya naging past relationships. And at that time, kapag Samaritan woman ka or Samaritan, hindi po sila magkaibigan ng mga Hudyo. Magkaiba sila ng culture, tsaka magkaiba sila ngayon ng lugar. Dahil yung isa, ganito yung mga Hudyo, ang tingin nila sa Samaritan, mga makasalanan. Ang mga Samaritan naman, ang tingin nila sa Hudyo, mga banal-banalan. Nakuha natin? So, hindi sila okay talaga sa isa't isa. Hindi sila nag-uusap. Ngayon, tingnan nyo, si Jesus, ang sabi niya dun sa woman, dahil wala naman si Jesus timba or inumin, pansalok, sabi ni Jesus, maaari bang makiinom? Eh sabi niya, pwede bang makiinom? Sabi ng woman, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Humihingi lang, ang dami ng sinabi. Dinamay pa. Pati yung ethnic background nila. Pansin nyo? Ano bang meron? Tubig lang naman yun. Ba't pag-aawayan pa natin? Hindi ko naman kukunin yung isang timba mo. Isang baso lang, okay na. We can see, mga kapatid, kung bakit minsan the people around us, pwedeng di mo nagugustuhan sila paano magsalita. Tama? O kaya parang, ba't ganun yung ugali niya? Makairap siya sa akin, hindi maganda yung niya sa akin, approach niya sa akin. Sana medyo ganito. We just not realize pwedeng dumaan sila sa maraming trauma sa kanilang buhay. But the response of Jesus is different. Sa kanilang conversation, nalaman ng babae
na kung saan hindi pala si Jesus hostile or parang galit doon sa Samaritan woman. Next slide. Pero dahil sa trauma, kasi ito nangyayari sa trauma, no? Trauma makes people daw assume hostility. Ina-assume ka agad kapag may trauma ka is, na-assume mo na kagad na yung mabuting ginagawa ng isang tao, payapang ginagawa ng isang tao against sa'yo. May negative ka na kagad na connotation sa isang bagay. And sometimes yung maayos naman na pananalita, next slide, pwedeng iba yung interpretation mo. Sinabihan ka na, oy, ang ganda naman ng buhok mo. Pero ang feeling mo sa sinasabi niya, dahil may trauma ka, inaasar ka. Nakuha natin? So, sinabi lang sa'yo ng kapatid mo, pakikuha naman yung daspan doon. Nagalit ka agad. Sabi, ano ba to? Alipin ba ako ng tahanan na to? Sometimes, may ganun na reaction. Bakit? Because people are undergoing trauma. Kaya sabihin mo naman sa kaliwat kanan mo, intindihin mo rin ako. Amen? Amen ba? And si Jesus, He understands us. And alam niya yung pangailangan ng babae. Tingnan nyo, 6 na yung naging asawa ng babae. Paiba-iba ng relationship. Hindi niya kailangan ng bagong asawa. Okay? Hindi rin kailangan ng babae ng pera. Kasi baka sabihin natin, Pastor, baka kulang lang sa pera yan. Bagsakan mo kaagad ng 1,000 yan, ngingiti yan. Hindi. What actually made the woman smile, next slide, is when she heard that Jesus is the hope and Savior. Ang totoong kailangan pala natin sa ating buhay is hindi yung validation ng ibang tao, hindi yung sarili nating means para sumaya, but we need Jesus in our lives. The same thing na nangyari po sa buhay ni Leah. Next slide. Nagkaroon ng turning point sa buhay ng babaeng nasa well at turning point din sa buhay ni Leah. Stop chasing validation. Ang kailangan mo daw hanapin, habulin sa iyong buhay is the hope and healer of your scars. Yung hindi makakapagpagaling externally, hindi sa doktor, kung hindi sa Diyos na buhay na tagapagligtas natin. Sometimes ganito, may nagsasabi sa atin na ang pangit mo naman, minsan na-hurt tayo, saan ka pumunta? Sa doktor. Para magpa-botox, magpa-lipo, lahat. Pero sa totoo lang, the best answer is lumapit tayo, kung na-hurt tayo, lumapit tayo sa Diyos. Amen? Next slide. Tingnan niyo yung nangyari kay Leah. Balikan lang natin siya, no? Anong sabi sa Genesis chapter 29 verse 35? Sabay-sabay nga natin ito basahin. Merong malakas na tinig. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Tapos, nabuntis pa siya at lalaki ulit ang anak niya. Sabi niya, this time, pupurihin ko si Lord. Kaya, Judah ang pinangalan niya sa bata. Tapos, hindi na siya nagkaanak ulit. Take note, yung tone change kay Leah. Yung una niyang 3 anak, nakapangalan saan? Sa pagmamahal ng asawa niya, na gusto niyang makuha yon, yung attention ng asawa niya, makuha niya, yung attachment, mahalin siya. This time, hindi na tungkol sa asawa niya yung pinangalan niya sa anak niya. Bakit? She found out
that the healer of her scars ay hindi yung love ng asawa niya. Na-found out niya, si Lord pala. And alam niyo ba, kung anong line galing si Jesus, yung Messiah, yung ginamit ni Lord para magkatawang tao ang Diyos? Sa line nino? Judah. Amazing, isn't it? Dahil bakit? Dito natin makikita, next slide, yung babae na na-feel niya hindi siya mahal, unwanted, naging part ng lineage ng tagapagligtas. God can turn your traumas around. At pwedeng pagalingin ka ng Panginoon. Bakit? Next slide. Jesus specializes in healing filters. Amen? Come on, sabihin mo nga sa katabi mo, kaya kang pagalingin ni Jesus. Amen? Tayo tumayo lahat. And basahin natin sabay-sabay yung closing message natin. Come on. And declare this with your mouth, with a loud voice, kapatid. 1, 2, 3, go. God can redeem wounded stories. Now, hindi ko alam kung anong naging kalagayan mo, anong background mo, but perhaps marami sa atin dito wounded. Sa mga past natin, marami tayong pinagdaanan sa relationships, family, friends. Marami sa atin wounded. Pero bakit hindi sa hapon na ito? Dahil nalaman natin si Jesus pala yung nag-heal ng broken hearts. Si Jesus pala yung nagpapagaling ng mga sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit ano dito sa mundo. Ba't hindi tayo yung lumapit sa Kanya? Tayo ay pumikit lahat, mga kapatid. And I encourage you, this time, ngayon ko lang to gagawin, ha? Nihikayat lang ako to tell you, kung gusto mong isuko yung traumas sa buhay mo, pwedeng it's about family, death of a loved one, pwedeng meron kang personal issues. Pwede ka bang pumunta sa unahan as a sign of your humility and pagsuko ng buhay mo kay Lord? Walang magja-judge sa'yo. Punta ka dito sa unahan with your hands lifted up. Na-encourage ko kayo, mga kapatid, right now. Kung gusto mo pagalingin ni God, yung wounded heart mo, wounded soul, come on, lumapit ka sa unahan. Come on. Come on, kapatid. Huwag na kayo magkalabitan. Huwag mo na tignan yung katabi mo kung pupunta sila dito. Sino lang may gusto, come on. God is healing spirits, wounded souls. Come on, sige. I encourage you. Yung may gusto, come on. Walk in faith. Come on. Come on, raise up your hands to heaven.
Baka hindi ka pa nakakalaya sa mga masasakit na salita na sinabi sa iyo. Huwag mong isipin, kapatid, yung mga katabi mo ngayon. Ang isipin mo si Jesus, nagpapagaling. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya. As you sing this song, maramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kapatid, kailangan makalaya ka sa trauma mo. Kailangan makalaya ka. Ayaw ni God na manatili ka sa kung nasaan ka ngayon. Probably may mga tao ka pang hindi napapatawad sa iyong buhay. Bakit hindi sa hapon na ito banggitin mo kay Jesus na pinapatawad mo na sila? And really, open up your heart. Pwede nakasakit sila ng damdamin mo, nag-take advantage sila sa iyo. Come on, God heals. Healing flows, setting me free. Healing flows, setting me free. Healing flows. Healing flows, setting me free. I encourage you sa prayer na ito of forgiving mga persons na nakasakit sa iyo. Things na nag-cause ng trauma sa iyo. Come on, can you just say this prayer with sincere heart? Sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa hapon na ito. Binubuksan ko ang aking puso. Nakikita niyo po lahat ng trauma sa aking buhay. Mga taong nakasakit, pinapatawad ko po sila. And sa mga oras na ito, kapatid, pwede bang banggitin mo yung mga pangalan nila quietly lang? No need na i-broadcast mo. Pero in your heart, pwede bang mag-release ka ng forgiveness sa mga tao na yan? Na nag-cause ng trauma sa iyong buhay. Nag-cause ng negative sa iyong buhay. Because gusto ka ni Lord palayain. Come on, say those names.
The book of Matthew chapter 7 says, kung ikaw ay nagpapatawad sa iyong kapwa, patatawarin ka rin ng Ama sa langit. Lord, we believe na sila na mga nag-offer ng forgiveness sa mga taong nag-cause ng trauma sa kanilang buhay. Situations na nag-cause ng trauma sa kanila or kahit kanilang sarili. Lord, we accept yung healing na binibigay mo na sa kanila because nagpatawad sila sa mga bagay na ito, sa mga taong ito. Right now, Lord, kiniklaim namin sa aming sarili kung paano nyo pinagaling si Leah in the Bible sa kanyang trauma. Paano nyo pinagaling yung Samaritan woman sa kanyang trauma. We believe, Lord, that you will also heal each and every one of us. Kayo, Panginoon, yung magbibigay sa amin ng healing na yan. Walang iba. Come on, just raise up your hands to heaven ngayong hapon na ito. Let me pray for you. Lord, nakikita niyo po yung needs nila in their families, personal needs din nila. Outside, Lord, sa mga pinag-usapan namin kanina, probably sa iba naman po yung problem nila. They are full of problems pagdating sa relationship, finances, at iba pang mga bagay. Maybe not related po sa trauma, but we believe, Lord, na pagdating nila sa lugar na ito, they are reminded na ikaw ay kasama nila sa lahat ng ito. Probably marami silang problema sa school, Lord. Nakikita niyo po na sa mga estudyante dito, kinakabahan sila every time sa mga paperworks nila, projects nila. But Lord, as they come in this place, ma-feel nila yung freedom na nagmumula sa iyo. Matanggal, Lord, yung worries, yung fears, yung anxieties, at mapalitan ng kapayapaan, Lord, na nagmumula sa inyo. Because you are our God who provides. You are our God who sustains. And you are our God who heals. And Lord, sa mga lumapit sa unahan na ito, pagpalaan niyo po sila. Magkaroon ng pagbabago, Lord, sa kanilang buhay. And may, Lord, their lives be used by you to heal din yung mga tao na kung saan nakaranas ng iba't ibang mga trauma. Lord, salamat because you are with us this afternoon. And we want to give you all the glory, Lord. All the praises. In the mighty name that is above all names, Lord. And it is the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Come on, can we